Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mga nakasubaybay po sa ating 8 PM daily devotion. Kumusta po kayo? Ako po muli si March na makikibahagi po sa ating gawain po ngayon. Ang topic po natin for this week is all about cost of discipleship and sanctification. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Father God, Lord, maraming salamat po, Lord, sa oras pong ito na muli kami po ay magsasama-sama para po mag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa opportunity na malaya po kami nakakapag-share, nakakapag-reflect, Panginoon, at nag-aaral ng mga salita mo. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa mga oras pong ito. Gawin niyo lamang po akong instrumento para maibahagi, Panginoon, ang kabutihan mo, ang iyong mabuting salita. Salamat, Panginoon. I-bless niyo po kami at naway ang iyong banal na dugo ang mag-cover po sa amin sa mga oras pong ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, yan. So, our topic is all about sanctification po, no? So, yesterday, ang ganda po ng diniscuss all about sanctification. Nalaman po natin kung ano po ba ito. And we know that it is a process kung saan ang Diyos po, tayo po ay tinatransform ng Panginoon ang ating karakter to become more like of Christ. So, for my discussion po today, gusto ko pong ibigyang emphasis itong verse pong ito. Ito pong sa John 17, chapter 17, verses 15 to 19. Ito po yung panalangin po ni Jesus. Bago po siya maaresto at makrucify, ito po ay panalangin niya po para sa kanyang mga disipulo. John 17, verses 15 to 19. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake, I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. So sa Tagalog po, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila laban sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, isinugo ko rin sila sa sanlibutan. At dahil sa kanila, ay itinalag ako ang aking sarili, upang sila man ay maging banal sa pamamagitan ng katotohanan. So, himay-himayin po natin yung bawat verse. So, sa verse 15 po, minention niya po ito na, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. So, dito po, nananalangin po si Jesus ng protection para sa kanyang mga disipulo. So, hindi niya po pinalangin na tayo po ay ma-separate sa mundong ito, but He prayed for our protection. At tayo po, hindi po tayo protection, hindi po tayo aalis sa mundo or masiseparate sa mundo, but we will be the salt and light of this world. So, yun po yung prayer, panalangin ni Jesus para sa kanyang mga disipulo. Sa second verse po, minention niya about they are not of this world. So, hindi daw po tayo dito sa mundong ito. But we are here. Pero nandito po tayo, di ba? So, dito po sinasabi na yung identity kasi natin, hindi sa mundong ito, kundi yung identity natin, yung tayo po ay nakakabit sa Panginoon.
Ang ating pagkatao, ang ating identity ay nakakabit sa ating Panginoon. So, yung ating values, yung ating purpose po sa buhay, it's no longer defined by the world's definition of values and purpose. So, yung identity po natin is na kay Kristo na. So, ang priority natin, ang lahat ng ating ginagawa, yung purpose po natin sa ating buhay is connected po siya sa kalooban ng Panginoon. So, sa third verse po, may mention about sanctification. Sanctify them in truth. So, Jesus asked the Father na yung mga disipulo niya po ay maging holy and to set them apart for God's service through the truth of God's Word. So, dito po, minention na we are to be sanctified in truth, sa katotohanan. At ano po yung katotohanan na yon? Ang katotohanan na po yan ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, siya po si Jesus. So, diba? So, tayo po, naging holy, na sanctify, na set apart, dahil po kay Kristo. So, mamaya po sa susunod na verse, related din po yan doon. Verse 18 po, as you sent me, so I have sent them. So, dito po, minention about mission. Tayo pong yung mga disipulo po ng Panginoon, mga pinili niya, those people that God set apart to fulfill their purpose para po sa kalooban ng Panginoon, that is to share the gospel to everyone. Binigyan po niya ng mission. And just as the Father sent it into this world, Jesus sent His followers into the world to represent Him and proclaim the gospel. Diba? So, yung sanctification po na yun, yung pagiging holy, pagiging set apart, connected po siya dun sa mission na yun, which is, sabi po sa Mark 16:15, Jesus tells the disciples to go into all the world and preach the gospel to all creation. So, yun po yung mission, to spread the word, to share the gospel to all creation. So, magka-connect po yung sanctification na yun dun sa ating mission na yun. So, and then dun po sa verse 19, sinabi po, for their sake, I consecrate myself. So, dito po, minention po dito ni Jesus na siya, dinedicate niya yung buhay niya para sa kalooban ng Diyos Ama. And that is going to the cross. And His sacrificial obedience makes it possible for His followers to be sanctified in truth. Diba po? Sabi po sa Hebrews 10:10, this is the related verse po dyan, Hebrews 10:10. And by that, will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And by that, will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So, tayo daw po pala ay na-sanctify through offering of the body of Christ. So, holiness flows from salvation. Diba? Yung act po ng pag-sacrifice ng buhay ni Hesus Kristo, na dyan po yung salvation na yan, holiness flows from that salvation. So, kumbaga yan po yung starting point Yan po yung starting point. When we accept our Lord Jesus Christ as our Savior, we proclaim that yung kasalanan, wala na po siyang pinangahawakan sa atin. Na ang buhay ni Jesus, ang kanyang pag-alay ng buhay, pinutol na po niya yung naghihiwalay sa atin at sa Panginoon. And that salvation transforms our character. Because when we realize how
how loving our Father is, how good our Father is, tinatransform niya po yung buhay natin yung karakter natin, yung ating mga paniniwala, yung ating mga priorities, yung ating mga purpose. Tinatransform niya po yung ating puso, yung ating isipan, ang ating mga gawain. So, ang question po ngayon is, bakit po ba kailangan tayo maging holy? So, 1 Peter 1:16, be holy because I am holy. So, because since we are followers of Christ, we should become holy, just like Christ. Yeah, so follower nga po tayo. So, tayo ay tagasunod. So, kung tagasunod po tayo, meron po tayong sinusundan, dapat maging katulad din po natin yung ating sinusundan, which is si Jesus Christ. Diba po? We are called to be different. So, we are called to be different, sinet aside, para ma-represent po natin ang Panginoon. So, paano po yun? So, kung dito sa mundong to, nagsasaya because of material things, mga makamundong kaligayahan, Christ disciples nagsasaya or nalulugod at dahil po sa salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun po yung ating ultimate na parang source of that happiness. And everything na ginagawa natin, sumusunod po doon sa salvation na yon. So, that's why we can observe na yung kaligayahan natin, hindi na siya material, hindi na siya yung mga bagay na nahawakan mo or nakikita mo. Yung kaligayahan na natin ngayon po is yung makita natin yung kabutihan ng Panginoon, yung kanyang kapayapaan, ma-experience natin firsthand yung Holy Spirit, di ba? Yun po yung mga joy po natin as a follower of Christ. We no longer see things as is. We look at them differently na po, di ba? So, ngayon, alam na natin na bakit kailangan tayo ma-sanctify as a follower of Christ. So, paano po natin malalaman if we're becoming more holy or we're leading towards that sanctification? So, number 1 po is we're becoming more aware of sin. So, alam na po natin kung ano po yung kasalanan. Mas nagiging sensitive na po tayo sa kanya. Mas madalas po tayo magkaroon ng self-reflection if our actions, our thinking are nakalulugod pa po ba siya sa Panginoon. We reflect more of our actions and we are more willing to repent. So, what else? The fruit of the Spirit becomes more evident. So, yan. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kagandahang loob, pagtsatsaga, katapatan, pagpipigil sa sarili. So, mas evident po siya. Yan po yung fruit of the Holy Spirit. Diba? So, if we're leaning closer to God, mas obvious po itong mga bagay pong ito. So, mas nakikita po natin yung, alam mo po yun, di ba? Yung kapayapaan ng isang tao. Parang, nagsashine siya sa mga, makikita mong mga tao na babad talaga babad talaga kay Jesus. So, ayun, kasi evident po siya fruit po ng Holy Spirit yun. And nakikita po, very evident po yan sa mga buhay ng mga true followers of Christ. So, ito magandang reflection po to. Am I becoming more loving? Am I becoming more patient? Am I having more self-control or mapagpatawad? So, magandang reflection po siya. Kasi ito po yung mga signs. Yung fruit of the Holy Spirit, yan po talaga yung signs na are we becoming more like Christ? Are we being
is Christ present in our lives? So, yan po yung very evident na signs na we are leaning to God. We are leaning to Christ. We desire God's will. We desire God's will more than our own will. So, we desire to know God. We spend more time reading His words, praying, and so naalala ko po, I'm reading the book of Matthew, Mark, and John. So doon po lagi pong ano tawag dito, parang nafo-focus po ako doon sa simula, laging start po ng verse or ng chapter na si Jesus po pupunta po siya sa mountain or hihiwalay po siya sa kanyang mga disciples and then magpe-pray po siya. So mapapansin niyo po yan sa book of Matthew and John. Lagi pong may ganon na parang Jesus left his disciples and go up in the mountain and pray, or basta aalis po siya at magpe-pray po siya mag-isa. So naisip ko po, kung si Jesus nga po lagi po siya nagpe-pray sa Diyos Ama, what more po tayong mga tao, di ba po? So siya po, bawat gagawin niya, whether gagawa po siya ng miracles, magpapagaling po siya ng mga may sakit, yung magpapakain po siya ng mga tao, bago po niya gawin yung mga yon, magdadasal po siya. So, what more po tayong mga tao, di ba? Na mas kailangan po natin yung na manalangin. Kasi siya, ganun, si Jesus, ganun po siya ka-connected sa Diyos Ama, na lahat ng gagawin niya, ipagdadasal niya sa Panginoon. Ipag-pray niya, makikipag-negotiate siya, i-consult niya, lahat ng nararamdaman niya, isasabihin niya sa Diyos Ama. So, yes, what more po tayo mga tao, di ba po? Kung ginawa po yun ng Panginoon, ibig sabihin, dapat po nating tularan yun. So, yeah, one sign po yan that if we're leaning towards yan, pagbabasa ng Bible, pagpananalangin, pakikipag-usap sa Kanya, we know that, lumalapit po tayo sa Panginoon, kumakapit po tayo sa Kanyang salita, at tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon. We love others more. Yan, isa din po sa signs yan. Tayo po ay mas nagiging compassionate, understanding, nagiging less judgmental po tayo. Kasi ganun po si Jesus eh. Diba, sabi nga niya po doon sa mga tao na kung sino man ang walang kasalanan, siya yung unang pumukol. Kasi even si Christ na walang kasalanan, hindi niya po nagawa yun. So what more po tayo, diba? So yeah, we love others more. We become more passionate and understanding. We respond differently than before. So yan, so mapapansin po natin yan since tayo po ay mas lumalapit sa Panginoon, nagiging self-aware po tayo, mas more reflection, nagkakaroon po tayo ng reflection. Napapansin po natin na napakalayo na po natin sa dati nating pagkatao. Kung dati po tayo mainitin ang ulo, palasigaw, hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay. So, ito po, nakikita natin, napakalayo na po ng ating current na
karakter mula sa dati po natin. Kasi ang Panginoon, binabago niya po tayo. As we draw closer to God, He draws closer to us. So, binabago po tayo ng Panginoon hanggat tayo po ay patuloy na lumalapit sa Kanya. So, in that, yung resemblance ni Christ, nakikita na po siya sa ating pamumuhay. Sabi nga po dito, hindi naman, yung good sign daw po ng sanctification is not about perfection. Hindi po siya pagiging perfect na banal, ganyan. Kasi wala naman po walang taong banal, ba? Because sanctification is a lifelong process. Isa po tong mahabang proseso that we grow in Christ. We grow to be more loving. We hate, kung dati we hate sin, ngayon mas kinamumuhian natin ang kasalanan. Nagkakaroon po tayo ng gradual transformation. Yung ating isipan, yung ating puso, yung ating actions, unti-unti po siyang nagbabago. So, even si Peter, sabi po niya, di ba? Aminado po siya, sabi niya, hindi sa aking nakamtan na ito o ako'y naging ganap na, kundi nagpapatuloy ako upang aking maabot yaong dahilan kung bakit inabot ako ni Kristo Jesus. So, yun. So, sabi po ni Peter, kahit siya, hindi niya sinasabi na perfect na po siya o nagampanan na niya lahat ng kailangan niyang gampanan. Pero siya po ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy po siya upang maabot po niya yung dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus Kristo po ay inabot po siya at siya po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Diba? So, yun po. Napakagandang topic po nitong sanctification. Kasi being holy is not easy kung base lamang po sa ating kakayahan. Because by nature, tayo mga tao makasalanan. Pero, hindi po pala tayo ang magpapahuli sa atin, kundi ang Panginoong Jesus. And yan po yung magsisimula through the body of Christ. Through Jesus Christ offering and yung po ang kanyang salvation ng kanyang buhay po. So, yun. Salamat po sa inyong pakikinig. Bago po tayo matapos, tayo po muna ay manalangin para sa ating pagtatapos. Heavenly Father, Lord God, salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po, Lord, sa katotohanan. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang dahilan. Ikaw po, Panginoon, ang aming purpose. Ikaw, Panginoon, ang aming joy. Thank you, Lord, for sanctifying us through Jesus Christ. Lord, as we pursue our calling to be a follower of you, Lord, pinangahawakan po namin yung protection, Panginoon, na pinalangin mo po para sa amin. Keep our thoughts captive, na magpatuloy po sa pagsunod sa iyo. We pray na as we continue with our journey of becoming like you, Panginoon, i-guide niyo po kami sa lahat ng aming gawain, ang aming mga salita, ang aming pag-iisip, ang aming puso, Panginoon. Naway kami po ay manatiling na nakakabit, Panginoon, sa iyo. At patuloy po kami, Panginoon, na lumapit, mas manalangin, at mas isik, Panginoon, ng iyong salita. Because as we draw near closer to you, Panginoon, doon po ay mas lalo mo po kaming binabago to be more like you. Salamat, Panginoon, na hindi po dahil sa aming mga gawa, hindi po dahil sa aming kakayahan, na magagawa po namin ang mga bagay na ito, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Kami, Lord, ay makasalanan, pero ikaw lang, Panginoon, ang magpapabago sa amin.
Ikaw lang, Panginoon, ang magtutuwid sa amin. And thank you, Lord, for your blessings, Panginoon, for your protection, for the identity, Lord, na ibinigay mo sa amin, that now, hindi po kami nabubuhay para sa aming pansariling kalooban, kundi para po sa dakilang kalooban mo, Panginoon. And Lord, gusto ko pong humingi ng ipanalangin po, Panginoon, si Tatay Ed. Lord, maraming salamat po sa buhay po niya. Salamat po, Lord, na ipinahiram mo po siya sa amin. Thank you, Lord, si Tatay Ed na naging isang mabuting halimbawa ng follower mo. Salamat, Panginoon, sa mga ginawa niya para sa aming church. Salamat, Lord, sa mga buhay na natouch po ni Tatay Ed, at isa na po ako doon. We know, Lord, na yung kalungkutan namin ngayon ay panandalian lamang, sapagkat wala nang hihigit pa, Lord, sa saya na malaman namin na nakikita ka niya na, Panginoon, face to face. Salamat, Panginoon, sa pagpapahiram mo sa amin kay Tatay Ed. And we know na sa panahon mo, Lord, kami ay muling magkikita-kita. At doon, wala na pong karamdaman, wala nang kalungkutan, lahat na lang po ay magsasaya kasama mo, Panginoon. And lastly, Lord, we pray for our country, bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, despite sa lahat ng kaguluhan na nangyayari, korupsyon, lindol, baha, sakuna, Panginoon, Lord, pinangahawakan namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos ng aming bansa. Ikaw, Panginoon, ay nakatingin sa bansang Pilipinas. Kailangan lamang po namin, Lord, magpatuloy sa iyo, humingi ng kapatawaran, baguhin ang aming pamumuhay, Panginoon, at sumunod sa iyong kalooban. Despite our differences, Panginoon, despite pagkakawatak-watak, iba't ibang ideolohiya, Panginoon, may you remind us na meron po kaming iisang Diyos na nagbubuklod sa amin. At ikaw po yun. Ikaw yun, Amang Jesus. Walang anuman pong differences, Panginoon, ang maghihiwalay sa amin. At ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang magbubuklod sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa salvation mo. Salamat, Lord, sa protection mo. Salamat, Panginoon, sa pangako mo. Salihan niyo po, Lord, ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yan. Thank you po muli sa inyong pakikinig. Salamat po. God bless us all po.